Binanggit niya rito Wahhabi. Alam niyo, mga katawagan lamang ito, Wahhabi. Kaya, may challenge ako sa kanila. Debate. Okay? Kasi ang Wahhabi, ina-address nila kay Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ang topic natin, si Muhammad bin Abdul Wahhab ba ay ligaw o lihis ang kanyang katuruan? So, walang existence actually itong Wahhabi na tinatawag. Walang existence ang term na ito. At katotohanan, kung ang kanilang minimin, ang kanilang ibig sabihin doon sa Wahhabi is yung taong istrikto ka sa din at sumusunod ka lamang sa kitab at sa sunnah, alhamdulillah natawagin tayong ganon. Pero walang existence po ito at karamihan po sa people of desires, kung may marinig tayong ganon, na galing sa isang tao at nagsasabing may Wahhabi, may ganito, automatically dapat pumasok sa isip natin na ang taong yan ay may problema sa kanyang akida, sa kanyang creed. Bakit kapatid sa Islam? Dahil maaari na ang taong yan ay mayroon siyang syubha o mayroon siyang tinatawag na problema sa kanyang puso na nagmumula o buhat sa mga sulsol ng mga ibang sekta o upbringing sa mga ligaw na sekta. Kanya po, ang paanyaya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay isa ring paanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revivalist lamang siya patungo sa sunnah at wala po siyang bagong madhab na inintroduce o bagong school of thought at wala pong existence itong Wahhabi o Wahhabism bagkus ito'y gawa-gawa ng mga kontra ng Islam, kalaban ng Islam at huwag po tayong maniwala doon sa huli. Yang ganyang paraan ay nagmula kay Muhammad bin Abdul Wahhab. Kung bakit sila tinatawag na Wahhabiya na inaayawan nila. Samantalang mayroon silang kitab mismo na Al-Hadiyatus At-Tuhfatul Al-Hadiyatus Sunniyah At-Tuhfatul Wahhabiyya Najdiyah. So, pinapatunayan nila na sila'y mga Wahhabi. Wahhabi sila, tapos di nila tinatanggap. Bakit di nila tinatanggap? Sapagkat ayaw nilang matanggalan ng takip ang nagdaan na pangyayari sa Saudi Arabia, bago pa man ito maging Saudi Arabia, na ang da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab ay dumaan sa pagdanak ng dugo ng mga Muslim. Sapagkat noong lumitaw si Muhammad bin Abdul Wahhab, pinagpapatay nila ang hindi sumusunod sa kanyang apak. Kapatid niya mismo si Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Kapatid niya ito mismo. Ang nagsulat ng mga kasulatan laban kay Muhammad bin Abdul Wahhab na ang da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab ay ligaw. Para po hindi tayo malito, mayroong mga bagay na dapat natin malaman kung gusto natin makilala kung sino talaga ang mga hindi Ahlus Sunnah. Meron po. Isa po dito ang taqiyya. Kikilala po natin sila sa pamamagitan ng kanilang pagtatakiyya. Ano po itong taqiyya? Ang taqiyya po ay ang pagpupumilit o pagsusumikap na itago ang iyong tunay na identity upang lamang ikay makapanlin lang sa maraming mga Muslim sa layunin na sumama sa iyong firqa, yung sekta o yung grupo. Yan lamang po natin dito ay kung paano makaiwas ang ating mga kapatid sa mga sektang ligaw sa landas katulad ng Wahhabism, Shiism at saka iba pang mga sekta, iba pang mga grupo. Ngayon tingnan po natin kung anong nasa libro, anong nasa kanilang mga aklat. So dito tayo mga kapatid sa malaking aklat na to, Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Ito'y malaking aklat na compilation ng mga fatawa, mga letters, mga sulat ng kanilang mga ulama. Ito'y kanilang aklat ng mga ulama ng mga Wahhabi. Dito po tayo sa first volume ng malaking book na to. So, tingnan natin sa page 566. Dito makikita natin ang liham o letter ni Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman. Si Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman, mga kapatid, ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil si Muhammad bin Abdul Wahhab ay may anak na ang pangalan ay si Hasan. Ang Hasan naman, may anak na ang pangalan si Abdul Rahman.
Tapos itong si Abdurrahman, ang kanyang anak ay si Abdul Latif. Si Abdul Latif, ibig sabihin ay great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil siya ay anak ng apo ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Tsaka itong si Abdul Latif, ang kanyang anak ay si Muhammad. So, ibig sabihin, si Muhammad bin Abdul Latif, ang may-ari ng letter na ito ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. So, diretso na tayo dito mga kapatid sa puntong ito. So, dito nabanggit ni Muhammad bin Abdul Latif, sabi niya, wasara ba'dun nas yasma'u bina ma'ashiral wahabiyyah. At ang kinalabasan ng ibang mga tao, naririnig nila ukol sa atin, ma'ashiral wahabiyyah, o mga grupo ng wahabiyyah, wala ya'rifu haqiqatah ma nahnu alayhi, at saka di nila alam o di niya alam ang katotohanan ng mga bagay na pinaninindigan natin. Wa yunsibu ilayna, tsaka ina-affiliate niya sa atin o ina-affiliate ng ibang mga tao sa atin. Wa yudifu ila dinina, ina-affiliate ng ibang mga tao sa ating relihiyon, ma la nad'u ilayhi, ang mga bagay na hindi natin pinagdadawah. Ila akhiri kalami. So, ang point natin dito mga kapatid sa pananampalataya ay ang salita ni Muhammad bin Abdul Latif na yasma'u bina ma'ashiral wahabiyyah. Ibang mga tao, sabi niya, ay naririnig nila ukol sa atin ma'ashiral wahabiyyah o mga grupo ng wahabiyyah. So, with all the pride, sinasabi nila o sinasabi ni Muhammad bin Abdul Latif na ang kanilang grupo, ang tawag sa kanilang sekta ay wahabiyyah. So, dito naman po sa volume 8 ng book na to mismo, tingnan natin sa page 428. Dito makikita natin ang isa pang letter ni Muhammad bin Abdul Latif, ang great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab, isang liham para kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Kung hindi po ako nagkakamali, si Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi na ito ay taga Qatar. So, dito sa liham na to, makikita natin sa bandang ito kung ano ang sabi ni Muhammad bin Abdul Latif kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Sabi niya, wa annakum idha jalastum fi ba'dil majalis al-khassah, kayo, kapag kayo ay nauupo sa ibang mga pagtitipon na exclusive, ibang exclusive na pagtitipon, qultum haula'i kuffar, sinasabi ninyo na sila ay mga kuffar, wa haula'i musyrikun, sila ay mga musyrik, walaysa ma'ahum minad dini shay', tsaka wala silang parte, wala silang lugar sa Islam, sa ating relihiyon. Wa annahum ya'lamuna anna nabghuduhum, tsaka alam nila na ang kami ay galit sa kanila. Alam nila na galit kami sa kanila. Wa anna ala tariqatil wahabiyyah. Tsaka alam nila na kami ay nasa tariqa o pamamaraan ng wahabiyyah. So, ulit na naman, with all the pride, sinasabi nila na anna ala tariqatil wahabiyyah, kami ay nasa pamamaraan o tariqa, ways ng wahabiyyah. So, hindi lang po yan mga kapatid sa pananampalataya, meron pa pong mga iba, pero hindi na natin po mabanggit lahat sa ating video na ito dahil hahaba po ang ating video clip. Ang gusto lang naman natin ma-prove o ma-explain dito ay kung paano ang mga ahlul bid'ah wal hawa ay nagtatakiyah, susumikap na may tago ang kanilang tunay na identity to the extent na sasabihin nila sa atin na walang tinatawag na wahabiya o wahabism. Pero nakita na natin mga kapatid sa kanila mismong mga libro, sa kanila mismong mga aklat at sulat mismo
ng kamay ng kanilang mga ulama na sila ay nagmamayabang pa with all the pride. Sabi natin kanina, with all the pride na sila raw ay mga Wahhabiyya. So, malaki palang kasinungalingan, mga kapatid, sa pananampalataya ang pagsasabi na walang Wahhabism sa Islam. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mga mahal naming kaibigan at kapatid sa Islam, alhamdulillah sa mga nakaraan nating video na banggit po natin at naisaad po natin ng malinaw ang mga statements ng iilang mga ulama ng Wahhabiyya na nagsasabi na ang tawag nga nila talaga sa kanilang sarili ay Wahhabiyya o mga Wahhabi. So, katulad po nito, kita po natin dito, yasma'u bina ma'ashiral Wahhabiyya. At dito, wa anna ala tariqatil Wahhabiyya. Kami po ay nasa tariqah, pamamaraan ng Wahhabiyya. Naam, nahnu Wahhabiyyatun Hanafiyyah. Oo, tunay na kami ay mga Wahhabiyyah, Hanafiyyah. Tulad po nito ang mga nabanggit natin na kung saan malinaw na kiniklaim nila, ina-affirm nila na sila nga talaga ay Wahhabiyya. Subalit mga mahal naming kapatid sa Islam, ang palusot ng mamang nasa video ay reverse psychology daw. Tulad po nito, pakinggan po natin. Ito po ay matatawag nating reverse psychology po. Kasama po ito sa mga ng luga na kumbaga ay kung ang pagsasabi ninyo ng Wahhabi sa amin ay dahil sa aming pagsunod sa kitab at sa sunnah, tawagin nyo kaming Wahhabi. Ano? Hindi po ito rida, subalit iftiradi or naftaridu jadalan, kumbaga. Ang reverse psychology po ay kung saan may sinasabi tayong isang bagay, subalit ang gusto nating ibig sabihin ay yung opposite niya. For example, sinasabi natin sa isang tao na gawin mo yan, pero ang gusto nating ibig sabihin ay pagpiprevent sa kanya na wag niya yun dapat gawin, ay hindi niya yun gagawin. Ganun po ang reverse psychology. So, tingnan po natin kung magka-match or magkatugma sa pagkasabi ng mamang nasa video na reverse psychology nga ba talaga ang pag-claim ng ibang mga ulama ng Wahhabiyya na sila raw ay Wahhabi. Mga kaibigan at kapatid sa Islam, umabot na po ng level na kung saan nagsulat na ng mga libro, ng mga books ng kanilang mga ulama na nag-claim, kung saan nag-claim na sila nga talaga ay Wahhabi. Katulad po nitong isang libro na sinulat ni Sheikh Muhammad Khalil Harras bilang pag-refute sa kanyang kaibigan o sabihin natin sa kanyang ustad na si Sheikh Muhammad Al-Baha. Ano po ang title ng kanyang libro, kanyang book? Al-Harkatul Wahhabiyyah, ang kilusang Wahhabi o the Wahhabi movement, ang kilusang Wahhabi. So, sa pamagat lang, sa title lang nitong libro, so hindi na ito maaaring isang reverse psychology. Kasi po ang reverse psychology ay hindi po yan pangkaraniwan o araw-araw na ginagamit. Ginagamit lang po yan kung saan kailangan. Ito, libro na sumulat na ng aklat. At isa pa pong aklat yung ito. So, tingnan po natin mga kaibigan at kapatid dito sa book na to. So, sa pamagat, title pa lang ng book na to, Al-Hadiyatus Saniyah, The Precious Gift, wa Tuhfatul Wahhabiyyatu Najdiyatu, at tuhfa o katutuwaan, kaligayahan ng mga Wahhabiyah na Najdiyah,
sabihin, Wahhabiyah na Najdiyah, hindi yung dinideny nila na Wahhabiyah ni Rustum dun sa Algeria. Diba yun? Ito, in-specify nila talaga na Al-Wahhabiyyatun Najdiyah, katuwaan ng mga Wahhabi na taga-Najd, li jami'i ikhwanina al-muwahhidin min ahli al-millati al-hanifiyyah wa at-tariqati al-muhammadiyah. Katuwaan ng mga Wahhabiyah na Najdiyah para sa mga kapatid nating muwahhid galing sa Milla al-Hanifiyah, sa relihiyon na matuwid, wa tariqatil Muhammadiyah, pamamaraan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay sinulat ni Sheikh Sulaiman o inipon ni Sheikh Sulaiman ibn Samhan al-Najdi. So dito sa page 4, tingnan natin sa page 4 ng book nito. So, sinimulan niyang inisa-isa yung mga letters ng kanilang mga ulama. At ang pamagat na nilagay niya sa section na ito, Rasailu A'immatin Najd wa Ulama'iha. Mga letters ng mga imam at ulama ng Najd. Fi da'watil Wahhabiyyah li tajdidil Islam. Ukol sa da'wah Wahhabiyyah para sa pagbabago sa Islam. So, fi da'watil Wahhabiyyah. Da'wa Wahhabiyyah nga talaga, mga kaibigan, kapatid. So, hindi ito madideny at hindi ito masasabi na reverse psychology ang ganito. Kasi sinulat na sa mga libro, babasahin na ng kanilang mga followers for the rest of the century, for the rest of the millennium. At ito ay maitatanim na sa isip ng kanilang mga tagasunod. So, reverse psychology pa ba ang ganun? Hindi na, mga kapatid. So, hindi nga po talaga pwedeng maging isang reverse psychology, mga kaibigan at kapatid sa Islam, ang pag-claim ng mga ulama ng Wahhabiyya na sila ay Wahhabi. Maaari po yung binanggit ng mamang nasa video sa kanyang video, pakicheck na lang po ng kanyang video, maaari po ang shi'ir na kanyang binanggit na sinulat ni Sheikh Imran bin Ridwan al-Linji, na isang alim ng Shafi'iyah galing sa Iran. Maari, yun ay maaring isang reverse psychology. Pero as a whole, or sa kabuuan, ang pagtatawag o pag-claim ng mga Wahhabi na sila ay Wahhabi ay hindi naman pwedeng sabihin na reverse psychology. Kasi gaya ng nakita natin na umabot na sa pagsusulat ng mga libro, pagsusulat ng mga aklat, at mula sa kanila pang panahon, kanilang tawag sa kanilang mga sarili ay Wahhabi, at saka ang kanilang tawag sa kanilang da'wa ay da'wah Wahhabiyyah o al-harkatul Wahhabiyyah, ang kilusang Wahhabi, ang pananawagan ng Wahhabi. So, hanggang doon lang po muna, mga kapatid sa Islam. Naway ito ay makapagbigay ng liwanag sa ating lahat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي